Okay, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa Matthew chapter 4 pa rin po tayo, verse 1 to 11. Ito pa rin ay patungkol dun sa temptation. Okay, so far, yung mga napag-aralan natin is nakita natin yung ano ang ibig sabihin ng temptation. Ang temptation ba ay kasalanan na? Hindi pa. Okay. So, yung pag-yield sa temptation, doon pa lang siya nagiging kasalanan. So, if you are tempted, hindi yan kasalanan, kundi bahagi yan ng ating pagiging Kristiyano. At sabi nga ni si Peter, sabi niya, James, count it all joy. Okay, count it all joy, mga kapatid, sabi niya, kung kayo nakakaranas ng mga pagsubok. So, dinefine natin kung anong temptation. Tinignan din natin kung sino yung nanunukso. Sino ba siya? Sino yung tempter? Ang diablo, tama po? Ang diablo, because sabi rin ni James, ang Diyos, hindi siya, cannot be tempted, at hindi rin siya nagtetempt ng kahit sino man. But He allows yung temptation. Kaya nga yung Holy Spirit ang nagdala sa ating Panginoong Yesus doon sa wilderness para ma-tempt. And then, sa umagang ito, ang ating titingnan ay yung timing ng temptation. Okay? Halimbawa nga dyan yung nangyari sa ating Panginoong Yesus. Ano ba yung timing ng temptation? Okay? Sa paanong paraan tinukso ang ating Panginoong Yesus? In what ways or way? Or sa anong mga areas tinempt ang ating Panginoong Yesus? And paano ito dinarap ng Panginoong Yesus, yung temptation? Diba? So, itong mga bagay na ito kasi ay magsisilbing mga lesson sa atin. So, kaya natin ito pag-aaralan. Ito rin yung, kung ito yung paraan ng pagtukso ng diablo sa ating Panginoong Hesus, ito pa rin siya hanggang ngayon, hindi nagbabago. Okay, siya pa rin yung temptation sa ating mga mananampalataya. At kung paano tinukso ang Panginoong Hesus para ibulit siya sa pagkakasala. Tinukso ang Panginoong Hesus para siya ay pigilan sa kanyang misyon, sa kanyang obedience doon sa Diyos Ama. Okay, so ulitin ko para pigilan siya sa kanyang mission na ang Panginoon Jesus kasi ay dapat mamatay doon sa krus. May pako sa krus. And then, yun ay in obedience sa Diyos Ama. So, bawat isa rin sa atin, kaya tayo matutokso, itatempt is para pigilin tayo sa ating paglilingkod at para tayo ay sumuway. Kumbaga, hadlangan tayo na sumunod sa Panginoon. Kaya mapansin nyo, habang nananalangin ka, habang nagbabasa ka ng Bible, scripture reading, di ba, araw-araw, palagi may hadlang dyan. Sometimes brown out, sometimes yung data wala. Minsan yung internet na namamatay, nagloloko. Diba? Or may mga iba't ibang situation para hadlangan ka doon sa bagay na yun. Ang tanong ay, papahadlang ka ba? Okay. Ang kagandahan niyan is, ito yung encouragement sa atin. At ito rin yung, I think ito yung scripture reading natin kanina. No? Ito yung encouragement natin na ang Panginoong Yesus, natukso siya, napagdaanan niya ang mga ito, and yet, hindi siya nagkasala. Hebrews chapter 2, verse 17 and 18, sabi dyan, therefore, let's yung Hebrews. Hebrews chapter 2, sabi niya, therefore, in all things, he had to be made like his brethren. Okay? He had to be made like his brethren, that he might be a merciful, faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people, for in that he himself has suffered
being tempted, He is able to aid those who are tempted. Yun. So, nakita niyo, sabi ni yung sumulat ng Hebrews, in all things, sa lahat ng bagay, okay, in everything, He had to be made like His brethren. In all things, ibig sabihin, naging tao siya, nagkatawang tao siya, lahat ng nararamdaman ng isang tao, nararamdaman niya. In all things. Lahat ng bagay na nararanasan ng isang tao, nararanasan niya. Kaya nga, in all things, He had to be made like His brethren. Kasi may kaisipan niya na ganito. Siyempre, natural na mapagtatagampay niya, Diyos siya eh. Diba? Nakuha niyo? Yan lang, sabi ni Hebrews, in all things, sabi niya, He had to be made like His brethren. In other words, ito yung assurance natin, doon sa temptation, dito sa chapter 4, 100% tao ang Panginoon Jesus. So kung ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo, ganun din yung kanyang kaisipan, ganun din yung kanyang nararamdaman. Amen ba? So, anong kaugnayan nito sa atin yan? Ngayon, kung dumaranas ka rin ng temptation, pwede siyang ano bang salita yan? Naiintindihan niya yung pinagdadaanan mo. Naunawaan niya ang pinagdadaanan mo kasi siya isang high priest na dumaan din sa temptation pero nalagpasan niya ito. So, wala tayong excuse niyan. Lord, kung napagdaanan mo ito, mapagdadaanan mo lang ito. Sa tulong mo, of course. So, yan yung ating titingnan. And first and foremost, of course, titingnan natin yung timing ng temptation. So, yung timing ng temptation, kung babalikan natin yung verse 1 and verse 2, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo, siya'y nag-ayuno sa verse 2 sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Okay? Doon sa timing lesson. So, yung timing ng temptation, verse 1, dinala si Jesus sa ilang. Okay? And verse 2, siya ay nagutom. So, pansinin nyo, hindi tinempt ang Panginoong Jesus nung dinala siya doon sa templo or nung nandoon sa templo. Hindi rin siya tinempt nung siya ay pagkatas ng nabautismohan siya, di ba? Ang saya. Masaya, nandyan yung Holy Spirit, bumaba, ang daming tao naka-witness doon sa bagay. Hindi siya tinempt doon sa part na yun. Saan at kailan siya tinempt? Nung siya ay nasa wilderness. Anong meron sa wilderness? Wala. Anong meron sa wilderness? Wala. Okay? Ang wilderness is really wilderness. Walang pagkain, walang tao. Mag-isa lang niya, solo. Solo niyang nandun. Walang happenings, walang praise and worship, walang Bible study kasama ang kapatiran, walang nangyayaring fellowship. Walang piyesta. Walang pagkain. And, pansinin nyo, siya ay nagutom. Which means, at that point of time, meron siyang immediate need. Ano yung immediate need niya? Ano yung immediate need pag nagugutom ka? Mall? Hindi. Pagkain, of course. Immediate need. So, kapansin nyo, doon pumasok yung diablo kung kailan siya ay nag-iisa, kung kailan 40 days and 40 nights siya nag-fasting, on the 40th day, doon siya pumasok na, alam mo na yung katawan natin, di ba? Alam niyo po ba kung ano yung fasting? Ano na kasi yung fasting? Sis Joanne nagpapasting. Yung ano kasi pagpapasting? 16 hours na mag-abstain.
Yun, mag-abstain or hindi ka kakain. May dalawang uri ng fasting eh, yung full fast at saka yung tubig lang. Okay, yung tubig lang. Sa atin, mayroong mga intermittent fasting. Ibig sabihin, halimbawa, mag-almusal ka, pero pagdating ng tanghali, hindi ka kakain. Ang susunod na kain mo sa gabi na. Okay? Bakit kasi ginagawa natin yon? Napakaganda ang fasting actually kasi ito ay isang spiritual discipline. Okay? Ang fasting ay isang spiritual discipline. Kung naunawaan natin ito. Kasi yung iba, kaya sila nagpa-fasting para magbawas ng timbang. para Fasting para magpa-blood test. para mayroong laboratory kinabukasan magpa-fasting. Pero inside sa Christian circle, yung iba nagpa-fasting para sa kanila magkakaroon ka ng kapangyarihan, power. Na pag nag-fasting ka daw is mas spiritual ka kaysa sa iba. Na pwede ka nang bumuhay ng mga patay, pwede ka nang lumutang sa tubig. O yung bang umaangat ang yung spiritual condition. Okay? Pero sa kanila yon. Pero sa atin, ang pag-fasting is pag-abstain sa mga bagay, sa mga material things. Ano ibig sabihin ng pag-abstain? Pagliban. Kumbaga sa pagkain, hindi ka kakain. Kumbaga, i-deny mo ang katawan mo sa pagkain, but isusubsub mo ang sarili mo sa Word of God at saka sa prayer. So, bibigyan mo ng more focus ang spiritual more than yung physical needs. Mayroong iba't ibang uri ng fasting. Hindi lang sa pagkain, nagpa-fasting ka rin sa gadget, nagpa-fasting ka rin sa TV, sa YouTube, sa Facebook. Kasi ang lahat ng yan ay nagbibigay ng galak sa atin, di ba? Nagbibigay ng saya. Pero, mga material na bagay. How about i-abstain natin yan for how many days at yung Bible lang at pananalangin yung ating gagawin. O Pastor, nasa cellphone ko po yung Bible ko. O di sige, alisin mo yung data, yung pan lang. Alisin mo muna sa Wi-Fi. Okay? At yung Bible lang yung titingnan mo. Pwede naman, may para naman ko, di ba? May para naman. So, fasting is, kung ito ay nagawa ng tama, pagkapag ito ay nagawa ng tamang puso, the right heart, with the right heart, at saka mayroong tamang layunin, right purpose, ito ay isang matibay na paraan para mas mapalapit sa Diyos ang isang tao at malaman, at hindi lang malaman, kundi matupad ang kanyang kalooban, yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito ay isang mapagpakumbabang paraan para ipakita ang dependence ng isang tao sa Diyos. Ito ay paraan para mapalalim. Ang alin? Ang devotion. Ang devotion sa Panginoon. So, kaya naman di ba? Kaya naman. Nasa purpose lang ng puso at saka yung desire ng yung will at saka ng yung mind. At kung balikan natin ang pagpa-fasting ng ating Panginoon Jesus, sa pagpa-fasting po kasi, mag-fasting ka ng isang araw, 24 hours, one day, makakaramdam ka ng gutom Pag nag-fasting ka ng 2 days, 3 days, talagang gutom ka na nun. 4 days. Pero alam niyo po ba, pagdating ng ika-5 araw, mawawala yung desire mo na kumain. Ang tawag yan ay malilipasan ka ng gutom. Yan. So, malilipasan ka ng gutom, and then sa mga susunod na araw niyan, na hindi ka kakain, yung katawan natin, kukuha siya ng nutrients doon sa naipon sa katawan mo, yung mga taba-taba. Ubusin niya yan.